Napakagandang huni ng ibon plus malakasang update sa ating mga tinanim mga kaberks ay for the go tayo for today's video. Basta mga kaberks, I hope you're fine as me. Andito nga pala tayo sa bukid mga kaberks at ito yung attire natin para tayong si Green Reaper na ito mga kaberks. Di bali na mga kaberks, basta importante ay mahalaga kaya go lang tayo. Unang ginawa ko mga kaberks ay chinek ko muna kung ano yung pangangailangan ng ating saging. Tinitingnan ko bawat puno pataas pababa at nang malaman ko kung ano yung dapat nating ibigay na alaga at aruga sa kanila mga kaberks. Kagaya nito mga kaberks, nagbunga na siya pero hindi pa kailangan na kunin natin ang kanyang puso kaya hayaan muna natin siya. At ito naman mga kaberks, dumidistansya na yung puso sa kanyang mismong bunga mga kaberks kaya kukunin na natin kasi naging pabigat na po siya. Hindi kasi lalaki ng gusto ang bunga pag andyan pa yung puso niya. Yung puso ng saging mga kaberks ay hahayaan na lang nating mabulok pang dagdag vitamina ng ating lupa mga kaberks. Next natin i-check mga kaberks ay ating niyog. Ayan, may bago ng sibo. Sana magtutuloy-tuloy na ito mga kaberks at hindi na mamamatay. At yung ibang puno naman mga kaberks, kompleto pa. Ayan, hindi pa nakuha ng mga magnanakaw. Sana hindi ito nila makita forever mga kaberks. Ito na po ang update ng ating bagong tinanim na saging. Sa awa ng Diyos mga kaberks, buhay na po sila. Ayan. At ito naman po ang progress ng ating tinanim na kamuting kahoy mga kaberks. Sa awa ng Diyos, buhay na po sila. Nagsisibula na. Ang kulang nito mga kaberks ay ating pag-aalaga na lang. At ito naman po ang ating update sa ating tinanim na saging lakatan mga kaberks. O ayan, may bagong subuhal na mga kaberks. Ito yung ating ipapatuloy. Puputulin na natin yung ating mother plant mga kaberks sapagkat matagal yung tumubo. Itong subuhal mga kaberks, madali na lang. Kaya ito na lang yung ating itutuloy. Pagkatapos nating i-check yung bagong pananim natin mga kaberks ay dadako naman tayo sa mga malalaki na puno ng saging mga kaberks at yung mga nagbunga na. Ito mga kaberks, kailangan na natin kunin ang kanilang mga puso at nang lumaki ng husto ang kanilang mga bunga mga kaberks. At ito naman mga kaberks, kahit malaki na at may bunga, kailangan nating putulin sapagkat ito'y maliliit lamang at medyo sakitin. Hindi ito makapagbigay ng magandang bunga mga kaberks. Sa aking paglilibot mga kaberks ay napansin ko na may hinog na pala na papaya mga kaberks pero hahayaan na lang natin dyan kasi medyo may kahabaan yung kanyang puno mga kaberks at delikado pong akyatin. Sa pagdako natin sa unahan mga kaberks ay may napansin tayo na may ready to harvest na saging mga kaberks kaya iha-harvest na natin ito mga kaberks. Sa pagsasaging talaga mga kaberks, ito yung pinaka-fulfilling na part, yung ani ka na ng bunga ng iyong pagsisikap at paghihirap. A closer look ng ating saging mga kaberks, kayo na po ang bahalang humusga. Basta ang masasabi ko lang mga kaberks, hindi po tayo nag-i-spray ng medisina sa ating saging. All natural po ang ating pagpapalaki sa kanila mga kaberks. At kung napansin ninyo mga kaberks, hindi po tayo nagbabalot. Magastos lang po iyon. Ang importante talaga sa saging mga kaberks is nakapagbigay tayo ng tamang abono at saktong pag-alaga. Ako mga kaberks, bilang isang magsasaka, ang prinsipyo ko talaga hanggat bakante yung lupa, taniman. Kaya po, dito sa farm o kahit saang farm ko mga kaberks, pinapractice ko talaga yung intercropping. As long as hindi nakakasakripisyo o nakaabala yung ating itanim, tabing pananim mga kaberks, itatanim ko talaga. Sayang din yung panahon eh. Hapon na pala dito sa farm mga kaberks, kabilis ng oras at kailangan ng umuwi. Salamat for watching mga kaberks. Until next time.